po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelang Ambitious, ang YouTuber ng Antalya. Dahil ngayon po ay alas 6 na ng gabi, pero masikat pa yung araw. Ayan, matikad pa yung araw. Ako po ay pupunta sa cliff, dun sa baba sa may falls. Magsiswimming po kami ni Asya. So far, ngayon ako lang isa kasi nasa gymnastic pa siya. So pag-uusapan natin ngayon ang buhay na malungkot na buhay namin dito sa Turkey. Ako po pala ay magpapasalamat kay Donna sa kanyang swimsuit na iniwan. May Pilipina kasi nag-exit dito, tapos iniwan na niya sa akin yung kanyang swimsuit. O diba, nagkas siya kahit ako ay mataba. Siyempre pag mag-swimming ka dito, ang suot mo ay 2-piece or 1-piece or short, at saka naman yung mga kapala or yung mga religiously nagsusuot talaga sila ng proper swimsuit at tayo na hindi makita ang kanilang mga masisilang bahagi. So ito po ngayon, maglalakad ako, naka t-shirt lang. May dala po akong ito. Tawag dito is makarna spaghetti ni Asya. Kasi malalim yun. Nadaanan ng barko ang aming siswimmingan. Kaya kailangan may dala ako nito. Kasi pag napagod siya ay nagsumasakay siya dito. Dito sa tinitirhan namin is convenient sa lahat. Convenient siya. Walking distance kung gusto mong bumaba at maligo sa dagat. Convenient dito sa mga kapitbahay namin. May swimming pool na malapit lang pwede namin puntahan. Makiligo na lang kami, gate crusher. Convenient din po sa mall kasi walking distance din ang mall. Convenient din sa palengke, sa grocery, at sa aking trabaho ang pinaka-importante. So usually talaga naglalakad lang ako kahit saang bahagi dito kung saan ako pupunta. Aside lang kung gusto ko pumunta sa city center, so malayo yun. Sakay ka ng bus. Yan, dun sa kanto na yun, ko si Asya, kasi ibababa siya ng tatay galing sa gymnastic. At hindi pa rin naman dumating pala sila, so naglakad pa ako ng kaunti. So ang buhay dito sa Turkey, aside na hanggang ngayon 4 na araw nang hindi pa natutupok or hindi pa na hihinto o napapatay yung sunog na nagaganap dyan sa Kemer Forest Fire. So malaki na 124 hectares na yung nasunog na mga kakahuyan. Kasi kahapon ang pinakamainit na araw dito, nasa 56 degree. So talagang sobrang init, parang yung nagbo-blow dry ka ng iyong buhok, yun ang init. Dito sa labas sa gabi mga 20-30 lang. So mainit pa rin. Aside sa nagmahala na lahat ng bilihin, tinapay, gasolina at kung ano-ano pa. Ayan, ito dinadaan na lang namin sa pakikiswimming, pakikiligo, pakikilakad, ang lahat ng stress at sama ng loob. So aside pa sa may namatay na Pilipina na nabalita kahapon kasi natagpo ang patay sa kanyang bahay doon sa Istanbul, malungkot na balita din yun para sa mga kababayan namin. So ayan, dito po ako mag-aantay kay Asya. Wala pa yung tatay niya, wala pa rin siya. So wala pa sila, so antayin natin sila, ha. So okay, ito ang kailangan naming mabuhay para sa pagpatuloy ang ating buhay. Tingnan mo yung dyan, nandyan sila, meron sila mga places na pinag-resting area. So din doon, at saka meron din football field dito. So ayan, darating yung dadaan yung tatay ni Asya, pero wala pa siya. So mag-aantay ako ng kaunti dito. Sa inyo ang aming siswimmingan. Dito kami dadaan papunta doon sa baba. May hagdan doon sa unahan. Yung mga tao bumababa dito at doon kami mag-swimming sa ibaba. So maraming mga tao doon sa baba. Nakikita nyo naman na nag-swimming. Mainit ang panahon, kaya maganda. At alam nyo ba na dito sa 100 na nagsiswimming dito, pahalos 5 lang ang Turko at 95 po dito ay mga Russians. So marami pong mga turista na nandito, marami pong naninirahan dito dahil po sa giyera sa Ukraine. Dumating yung si Asya, iwan kong nasaan na siya. So andyan na si Asya, baba na kami dyan sa may hagdan.
ay lilintian para lang ako ay may ma-upload na video o syempre mag-video ako dito. Araw-araw ako nandito sa tabi ng dagat pero hindi ako nagadala ng telepono dahil baka manakaw pa ito. So ito, bababa na kami para po may ma-i-upload lang kaming video sa araw na ito. Malalim talaga ito, maraming hagdan. Siguro mahigit na 100 step ito pababa. Pero dahil ang ganda dun ng kita nyo ang Mediterranean Sea, yan po ay napakaganda, turquoise blue ang kulay, napakalinis. Mahigit pala, ewan ko ilang daan, 100 siguro ang hagdan nito pababa. Sa akitimin namin. So, ayun si Asia na una na sa baba. Ay, kahirap bumaba dito ang matanda. So, habang tayo ay medyo kunti-kunti pang bata, maglakad-lakad na tayo, mag-walking-walking tayo, ayan. Yeah! Okay. Which one? Pennywise ma? Yeah, he's waiting. Let him wait. Dito patuloy pa rin ang buhay kung kayo po ay may mga asawang very conservative. So pag nag-swimming kayo ay magsuot kayo ng mga pang-conservative na damit. Yung sarado pati buhok, katawan. So respect the religion. So kami hindi naman masyado conservative yung tatay ni Asia. So ang sinusuot ko ay swimsuit. So, pagkatapos ko dito, aahon lang ako. Ganito ito. Suot ko lang itong t-shirt pang taas. Natuin ako sa bahay maglakad kasi basa ako pagbaba. So, yan po. Hold the metal, okay? I'm not. So, doon. Inarningan pala ako ng tatay ni Asia na bakit ako nagdala ng telepono. Kasi daw mawala ito, manakaw yung telepono ko. Sabi ko, sige, panakaw mo lang. 1,000 lira lang naman ito kasi lumang-luma na to. Pero ang mahalaga dito, paano tayo makapagawa ng YouTube at video nito. So, hindi ko alam kung manakaw itong telephone. Pag manakaw ito, syempre hindi ko ma-upload itong video ito. Kasi naka-record po ito sa telepono. So, yan po ang babaan namin. At sa swimmingan namin dyan sa ibaba. Kasi gusto niya dito kasi nalukso-lukso siya doon. Sa may tubig. So dito kasi libre, walang bayad ang pagligo kasi walang entrance ito sa gobyerno. Yung bumaba ka dyan sa mga bato-bato, libre lang. Okay, go. Kaya kami dito napunta kasi gusto niya ditong lumukso talaga dyan sa bato na yan. Kasi malalim po ito talaga na kanyang luluksuhan. So, ang mga tao ay lumulundag dito. Pero ayoko naman lumundag at ako po ay natatakot. So, nakaraming talon na siya dito. Saka ako nabidyohan kasi basa ako. Hindi ko naman na mabidyohan ang sarili ko. Kasi, sino man magbidyo sa sarili ko? O, diba? Wala. Kundi si Asia na lang ang bidyohan ko. Kasi Asia, enough. Siya pag lumukso yan, sabi pa siyang salbabida. Pero ngayon, mag-isa na lang siya. Talagang marunong siyang maglangoy ng mag-isa sa malalim. Kasi ito malalim talaga. Dinadaan na ito ng yan ginawa niya. Sa lukso-lukso siya dyan. Kaya lang, hindi ako naglulukso-lukso. Kasi syempre, alam mo naman na tayo marunong magsisid also siya ang ginagawa. Last this one last time, okay? Why? Because we're going home back. Put a little bit there, move round, you will hit the stone. Sa Turkey, kahit alas 8 na ng gabi, ganito pa katingkad ang sikat ng araw at mga tao ay nasa labas pa. So ayan, palukso-luksok pa dyan si Asia at palubog na rin ang araw. Kaya kailangan namin umakyat bago lumubog talaga totally ang araw kasi medyo madilim po ang hagdan paakyat dyan sa taas na iyan. Asa, don't go deep. Ay, takot talaga na lumundag-lundag dyan sa malalim. Hindi rin ako natatakot kasi Back the sun goes down. The sun is... Ade. Oh, ayan. Ito, antayin natin ako mag-nug-nug migra tayo bago tayo umahon. So, ganito lang buhay. Enjoy mo itong magandang view dito sa... Yan. Ito ang siniswimingan. Nandun si Asia sa ibaba. So, alam nyo ba ang oras dito ay alas 8 na ng hapon. Papalubog na yung sikat ng araw. Ayan. Yan o. Ayan. Palubog na yung sikat ng araw. Alas 8 na ng gabi. Kaya, akit na kami dahan-dahan. Bigla kong pinahon si Asia kasi nag-shake yung tubig. Biglang may lumabas na malalakas na mga alon. Sabi ko, earthquake yun. Kasi ang balod tumaas.
Kaya, kailangan umakyat na kami dito sa taas. Kanina may 2 Pinay doon naliligo, inabutan namin. So umaga silang umalis. Kami naman ngayon lang alas 8 na kailangan ma-enjoy niya sa yung pagligo. Kasi usually naligo kami na 1.5 oras. Asya, you wait me? Andun na siya. Oh. Say way. Ito lang ang buhay. Maglangoy-langoy tayo kasi idaan na lang natin sa paglangoy ang mga stress na tumatama sa ating buhay. Araw-araw may stress. Kailangan maging malakas tayo. Wait! Kailangan maging malakas tayo sa araw-araw. Kaya kahit saang sulok man kayo ng mundo, saang bansa man kayo, or yung ibang nangangarap na pumunta talaga dito, ang buhay dito madali lang talaga kung may permanenteng trabaho yung asawa nyo, may negosyo, or may mga business kayo. Pero kung ang asawa mo lang inaasahan mo sa sweldo niyang basic needs lang ang kailangan or minimum wage, medyo mahihirapan kayo. Pero kung madiskarte ka naman, wala namang problema kung dalawa kayo may trabaho. Asya? So ganyan lang ang life. Kailangan maging matatag. Lalo na katulad natin mga foreigner sa ibang bansa. Wala tayong kakampi. Kundi ang sarili lang natin. Ang ating asawa. Ating mga anak. Ating mga kapamilya. Hinahangak-hangak ako sa ganyang kataas. Ay, ha? Ay, yan po ang Mediterranean Sea pala, ha? Ayun, meron pong maliit na boat doon. Wait, Asya! Wait! So, si Asya nandun na sa taas. O, andito pa. Sa pag-swimming, pag-walking, at pag-exercise, huwag nyo pong idaan sa kain ang inyong stress. Katulad nito, ayan. Huwag nyo idaan sa paglamon dahil kayo po ay lulubo. O dis, lalo kayo ma-stress dahil maghanap na naman ng iba ang inyong mga asawa. Lalong-lalo na kung ito ay mga bata pa. Pero kung matandaan na yung asawa o nasa 60, 70 ng edad, o ayan, hindi na yan maghanap ng iba. So, magpatabaan na rin kayo para dalawa kayong bonjing-bonjing. Okay? So, yun lang po ang ginawa ko kahapon, nag-swimming kasama ng ating anak. Yun ang buhay dito, dapat i-enjoy mo kung ano mang meron or ano mang wala sa iyo. Huwag ka masyadong pa-stress at magpakamatay at ma-depress dahil sinasabi nga ang araw ay sisikat din bukas. So, yun lang guys para sa araw na ito. See you next week for our next video.